Heavenly Father, we thank you again for allowing us to resume this morning devotional. Father, we ask for your revelation. We ask for your anointing, Holy Spirit. And we ask for your wisdom so that we can apply ang tanan, Lord, ngayon among na-receive today. Best understanding of your word. In Jesus' name, amen. So good morning. We are now in 2 Corinthians chapter 11. We will start to chapter 1, verse 1. I wish that you would bear with me in a little foolishness, but indeed you are bearing with me. Verse 2, for I am jealous for you with a godly jealousy, for I betrothed you to one husband, so that to Christ I might present you as pure virgin. So si Paul is not concerned about their opinion to him. Pero mas concerned si Paul sa ilaha, especially sa ilang spiritual growth sa mga taga-Corinth. And ang iyang concern diri nga dili sila makurap, no? And dire gina-emphasize ni Paul nga naa siya responsibility as a servant of God, as an apostle and as a father sa church sa Corinth. Ang iyang responsibility as a father, as an apostle, and as a disciple or servant ni God is to protect them about their spiritual virginity. So, mama na yan yung dia, for I am, in verse 2, for I am jealous for you with a godly jealousy, for I betrothed you to one husband, so that Christ I might present you as pure virgins. Nga na siya diha. So kung tanawon ninyo, makonect nato ni sa Genesis 24. Tanawon kung basahon man gud ninyo ang Old Testament, makonect ni sa New Covenant gyapon. Di ba sa Genesis 24, mao ni ang time nga si Abraham gisugo niya ang iyang servant para mangita og husband, mangita og wife, mangita og kanang bride for Isaac. And kato nga time gisugo ni Abraham uh, gisugo ni Abraham ang iyang servant. I think si Eleazar man siguro to. And wala man niya na specify diya exactly sa verse 20 sa chapter 24 sa Genesis. Pero tanawon ninyo nga kato nga time nga gisugo ni Abraham ang iyang servant si Eleazar nga mangita siya og kanang bride sa iyang anak nga si Isaac. And kato nga time nga niya to si Isaac, nakita niya si Rebecca, which is before niya na-meet si Rebecca, niya na si atong servant nga father, kung ma-confirm nimo nga kini nga babae is para jud sa anak sa akong servant, akong master nga si Isaac, duulon ko niya o paimnon ko niya og tubig at the same time paimnon po niya ako ang mga camel. Mao ni ang sign, Lord, nga akong ipangayoon niya na ang servant, which is true na pag-abot sa servant sa place nila Rebecca, nakita niya dito nga ni-approach si Rebecca sa iyaha, and mao to nga grabe ang worship sa servant kay na confirm ang iyang gisulti. And to cut the long story short, na nikuyog si Rebecca as a bride ni Isaac. And kung tanawin nyo, it's a long journey. And this is the picture, no? It's a long journey and kailangan i-protect sa servant si Rebecca para ma-present niya si Rebecca as a pure virgin dito kay Isaac. This is the picture now. Ang master diri is si Father God. Kung i-compare na nimo karon, in connection na siya sa New Testament or sa ato karon, no? Ang Father diri is si Father God. Ang servant nga gisugo nga mo protect sa bride is ang Holy Spirit. And si Rebecca diri
nag-signify siya as a bride. Kita ang bride ni Christ nga i-prepare sa wedding, Feast of the Lamb. So mao ni ang the same spirit nga naa dito sa the same spirit nga ano siya tawag ganing the same Holy Spirit, same pod nga spirit nga naa kay Paul nga gusto niya i-preserve, i-protect ang spiritual virginity sa mga taga-Corinth. Kay nga naman, no, naaman ko yung mga people nga mo deceive, mo corrupt sa mga mind sa mga taga-Corinth. And mo ni ang heart ni Paul. Gusto niya ni nga i-preserve ang spiritual virginity nila ba para ma-present niya kining mga mga Corinth as a as a pure virgin nga bride ni Christ. So dapat kita pud karon mao po na ato ang goal ba nga ma-preserve nato and ma-protect nato ang spiritual virginity sa mga leaders, sa mga disciples, sa mga people nga gina-connect ni Lord sa tua from corruption sa flesh, from corruption sa world, para ma-present nato sila as pure virgin pag abot man sa wedding feast of the Lamb. So same na Holy Spirit nga 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 dito gani same nga Holy Spirit or same spirit nga naapod dito kay Juan, kay Paul nga nagalid sa iya nga i-preserve o i-protect ang mga taga-Corinth. Same spirit po dapat nga naa sa ato ba nga as much as possible no gusto yun nato nga mabag-o ang matag-usa nga pamilya, matag-usa nga mga people para ma-present nato as pure virgin and as a ma-present nato ba nga bride kay we are the bride of Christ man. And mo na nga dili mo musuko sa amuha, dili mo musuko sa mga leaders or elders or leaders nga naa sa inyo kung i-correct mo ngano man kay wala man tay laing desire is mahimo mong pure. No, kay kinsa may nag-lead sa amuha para i-correct mo, bag-ohon mo, isang Holy Spirit man. Kay nga naman, gina-prepare man gud ta sa bride ni Christ. So that's why ikaw mo respond ka dapat every time na may mga correction, na may mga rebuke, naamoy ka ng kuan, naamoy ka ng dapat na itulid or itama sa inyo ha. So naba mo diha. So inguna na ba no? So makita ninyo ba ang Old Testament no ma-connect yun di ay siya sa kuan sa tawagan ni sa New Testament and even to us right now sa New Covenant no. And so makita po ninyo nung katong journey manggod nila kuan nila Elizar o Rebecca. Niagi pa baya sila mga places nga guwapa baya si Rebecca. And of course, nadyo gusto mo flirt no kay Rebecca along with their journey. Kani pud ang gina-emphasize din ni ba nga kanang mga flirt sa tong flesh, kanang mga influence sa world sa tua as we journey together, as we go through with our journey no kailangan bantayanan po nato ba kanang mokurap sa tuang flesh na which is ang Holy Spirit magsige jud nag-remind sa tuang nga kana ibalik ka anang kuan nimo, ibalik ka na imong bisyo, ibalik ka anang kanang imuhang karaang kinabuhi. Mao jud ang kalibutan. Pero ang Holy Spirit magsige jud na remind sa imo mangita na siya paagi para di na nimo balikan para ma-present ka as pure bride. Mabitaw nga kung kaslunon ka, di ba puti imuhang sanina ngano man i-present nimo imong sarili as pure nga bride. Same pud sa ato kung moatubang na ka sa Ginoo, dapat puti pud ka, spotless, pure pud ka nga bride sa Ginoo. And ang mutabang sa imo na is ang Holy Spirit. Amen. Ang Holy Spirit and at the same time ang Holy Spirit pud nga naa sa inyong leaders, naa sa mga elders above you like Paul
Siya pod ang mo help sa inyo para makorek mo. Matama mo, malayo mo ba? Mo na nga. Correct mo, i-kuan mo kanang remind mo, i-warn mo, sometimes na ang review, encourage mo, no? That's how the Holy Spirit nga gusto jud kaniya nga ma-preserve ka ba kay gusto lagi kaniya nga ma-pure nga virgin, pure nga wife ni Christ ba, uncorrupted ba. So in verse 3, no, kay mao man gud ni nga magoy possibility nga ang mga Corinth ma-deceive sila na sa enemy like pag-deceive kay Eve ba. Yang gi-emphasize diri sa verse 3, but I am afraid, no, that the serpent nga nag-deceive kay Eve by his craftiness, your minds will be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ. So mo ni ang iyang gina-remind sa mga taga-Corinth nga nana siya, no, nagiyawa nga mo deceive sa inyo and of course ang yawa makuan man jud nato nga ang yawa gingon sa Bible is like a roaring lion, no, nga hadlokon ta. Mao na nga usahay ang yawa manintal sa atoa or i-deceive ta niya through by trying to bring fear in our hearts. So kung tanawon ninyo, isa na siya ka kuan, isa na siya ka kanang style sa yawa kanang mga tag og kahadlok, fear, worries, mao jud na ang iyang ihatag sa imo. Pero na isa, as a lion man to. Ang isa ka style sa yawa is as a serpent. Oh. As a serpent, kay ngano man maayo kayo, crafty kayo ang yawa. Pailom-hilom ra, no? Pero mukadlit ra kag tungkubon as a serpent. Hinahinayon ka ba? 'Di ba? Makita ninyo kanang sawa, 'di ba? Namantay ka ng video about the python nga spirit, no? Tanawon nimo hinay-hinay, iya kang ginagapos, iya kang ginatanggalan og air. Oh. So ani de ang kadaghanan nga style sa yawa kaning as a serpent. Kay dali ra man nato ma-discern usahay kung kanang as a lion kay wala na fear na lagi ni dili na lagi ni mao. Pero kung as a serpent, no, usahay dili ma-discern dayon, especially kung kulang ta og discernment. So unsay ginahimo niya, ginapulyot niya ang simbahan. Mo na yung style sa yawa. Mo bitaw nga kailangan nato i-put ang full armor. Di ba niya siya sa Ephesians 6:11? Put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against all the strategies of the devil. So, tagahan kayong style jud ng yawa jud. Mao na nga unsa may mga style niya, no? Unsa may mga scheme niya pinaagi sa mga uban nga mga preachers nga maayo pawalihon, like intellect lang ba kanang paganahon lang ang intellect. Kay mao man na yang gingon sa verse 3, your minds will be led astray. Unsa may tangagon sa isayawa sa tuwa, unsay iyang ipulyot ang atong mind. Ipulyot daw niya ang atong mind from the simplicity and purity of devotion to Christ. Mo na karon daghan na kayo nang ilad karon ngano man nasubraan palalom sa pagsabot sa pulong sa Ginoo. I-led astray daw ta niya from simplicity and pure devotion. No? Mo na nga daghan kay mga preacher nga grabe ka nang nasubraan kalalom kaayo. Nag-warn na di ni si Paul. I-led astray ka, na siya diya. No, I am concerned that the devil will catch your mind, mo niyang paraphrase niya, and lead you astray into academic scriptures. Bari paganahon lang ang mind ba kanang kuyaw lagi na no, lalom lagi kaayo ang nasabtanan na niya.
Ala, lahi na lagi ning kuyaw, lalom-lalom ni nga revelation. Kani akong ganan nga teaching mo, ana po tong uban nga ang intellect ang ginagamit. Karon na lagi ko kadungog ani nga teaching nga mao di ay na ang connection ani mo nga na ka ba niya. Na sobraan na kalalom. Then, iyang gina-target dire, gina-emphasize din ni Paul is mag-led astray siya sa atong intellect and reasoning. O gani nagingon niya sa 2 Corinthians 10 verse 5, we destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. Proud obstacle. Unsa man ning mga proud obstacle nga maka-prevent from knowing God? Kaning reasoning. Kanang nasobrani mo naka-bright, daghan na kay kag irason or magsigi kag rason. Mao jud ni ang mga proud obstacle nga maka-prevent ka from knowing God. Then yan na siya diya, we capture rebellious thoughts and teach them to obey Christ. Kabalo ba mo nga ang reason is the devil's strong point. Nga naman, mas clever man ang yawa kaysa tua. Kung parasonay lang, memorize man niyang scripture. Mao gani nga kuyaw kayo siya kay katong time nga gitempt niya si Jesus Christ, nigamit siya scripture. Diba? If you're really the Son of Man, turn this stone into bread. Diba? Niya na siya diyan. As the scripture says, niya na po Jesus Christ, man shall not live on bread alone, but on every word. Scripture to scripture. But ang yawa, mugamit siya scripture, pero i-out of context kaniya. Mo na pagbantay ka sa mga preacher pod, nga maayo man kayo siya mo share. Pero bantayan ni mo, musimang gani nang iyang gi-preach. Pagbantay mo, ana. And magtinga, lisod jud kayo ang kuan, wala jud tay match sa yawa pag-abot sa reasoning. So, komparasonay lang, wala jud tay kuan. And ganahan siya sa mga tao, nga prideful nga naman, ganahan man mo reason out ang mga tao nga prideful. Dili gani mo angkon silang mali. Mo nay ganahan sa yawa. Dungag-dungagan ka na niya, pangitaan kag paagi nga maka-reason out ka. Nagtuupod ka nga nalutsan nimo ang imong istoryahan. But actually gikatawan ka sa yawa na anak kay nga naman gigamit na kaniya. Ang dili lang magamit sa yawa is ang mga tao nga humble. Nga naman dili man siya humble. Mo na nga ang weak points sa yawa is humility. Kana jud ang pinaka weak point sa yawa, humility. Pero ang strength niya is pride. That's why kung reason out ka, galgalan jud ka sa yawa, dungag-dungagan jud ka na niya. Tabangan jud ka na niya nga di ka mahutan og rason. Naa jud kay rason permanente mo na maglagot jud ko ano mga tao magsigrason. Kanang imuha na gani ginakorek, mo reason out pa. Nya daghan pa kayo reason. Nya abi nimo nalipay ko sa imo gina-emphasize, ginapakita lang nimo sa kuha, gina-expose nimo sa kuha nga naa pa kay pride at the same time ang naga-control sa imo is ang yawa. Kay ang yawa dili siya mo adto sa mga tao nga humble. Nakuha ninyo? Ang weak point sa yawa is humility. Ang strength sa yawa is pride. That's why kung di ka mautan og rason, sige kag rason, na you are prideful, then na ang strength sa yawa sa imuha. Pero kung humble ka, maski naagod kay tama agod, mo nang gina-correct sa mo before. Na sometimes, no? Parang maglagot na kay ka, kay tanaw lagi nimo tama. Pero I prefer to humble down. Magtingala ka, mas dali mo hupa imong kalagot. Pero kung naa kay rason, dungag-dungagan ka sa yawa na, tanawa, tama lagi ka. Ano siya? Mali man na sila. Tapos sunod na sad ang kuan nimo kanang mali man gud kagod. Oh. Ikaw man gud, puro ikaw. Tama man ko, tanawa lagi, mali lagi ka.
Samot na kung nisipyat na pod ang yawa man gud maayo pa kay siya mo kuan ana, mara siya musipyat na pod ang imuhang asawa ba ubana ba ana. Tanawa lagi, mali lagi ka mana. Musamot ka ka prideful. Mao na ang trabaho sa yawa which is wala ka kabantay ana, no? Delikado jud kay ka. Mao tong yang yuda. Concern ko sa inyoha ni ana si Paul. Kay pwede mo ilaron sa yawa. Sa unsa man, duha ka butang. As a lion and as a serpent, dili sa serpent ang pinakadelikado kay crafty kayo ang yawa. Pailom-ilom. If you are humble, the devil cannot touch you. So if you tackle the devil on the ground of reason, wala jud. He will defeat you. Kita nimo, dali ra kayo niya na trick si Eve. So ang mga humble, mas protected sila kaysa sa mga clever and wise. Kanang mga ipairal ang mga kwan, di ba? Kung intellectual ang imo ipairal, dili man gud ni mo na gina-emphasize ni Paul nga daghan kay mo deceive sa inyo ha. True ka ng mga intellectual reasoning, cleverness, no? Mo na nga ang main thing jud sa Christian life is kanang pure devotion sa Ginoo. Mao gani na ginaingon ni Jesus Christ kay Peter niya na siya, Peter, do you love me? Pure ba? Pure ba nga devotion? Wala niya giingon diha katong time nga nisipyat si Paul, ay si Peter. Katong follow up niya si Peter niya na siya. Do you love me, Peter? Wala niya giingon diha nga, Peter, hatagi ko og kanang napulo ka memory verse be para mabalik ka sa imuhang pagka servant nimo or pagka-apostle nimo. Hatagi ko og 10 nga memory verse. Wala niya gingon diha. Ang gipangutana lang ni Jesus Christ kay Peter, do you love me? Single devotion ba? Single devotion kay Christ ba? Nga tong gugma sa Ginoo ang importante. Dili ka nang nasobrahan ta ka bright sa scripture. No? Kay pwede nga moabot ang mga people nga mo deceive sa inyo ang mga intellectual, clever, maayo mo reason. Bantay mo ana si Paul. No? Kay yes, ang proof man jud sa love nato sa Ginoo is you obey His command. Dili ka nang nasobrahan ka bright sa pulong sa Ginoo. Nga mao na imong pangbato, panglaban, nahimo na kang prideful, tanan na lang nga i-reason nimo na tanan sa Bible ana, no? So ang gusto ra jud ni Lord is, do you love me? Oh, mao ra yung pangutana niya. Do you love me, Peter? Yes, Lord. All our Bible knowledge is useless if we don't love the Lord. So, kailangan jud ni Lord is ang love sa iya, single-hearted devotion. Dili double-hearted devotion. Mao jud ang gusto ni Lord, single-hearted devotion to Christ. You don't love money, you don't love sin, you hate sin, you hate your flesh, willing ka mo take up sa cross, i-deny nimo ang will ni Lord ang matuman. Then kung kana ang imo ang heart, then dili jud ka maled astray sa yawa. Di ka padala sa imong uwag, di ka padala sa imong temper, dili ka padala sa imong gusto sa imong flesh, di ka gusto sa imong padala sa sin. Wala ka na igugma sa kwarta, mao man na. Mao man ang iyang giingon sa tuwa. Mao gani nag-warning siya sa church sa Ephesus. Nga na siya diha. 'Di ba? You lost your first love. Nga na siya diha sa church sa Ephesus sa Book of Revelation. Oh. Ngano man. Ano siya, nawala na yung first love. So maski daghan kayo kag knowledge sa Bible, mawalang first love nimo, wala jud. Maled astray jud ka.
Dapat ma-preserve nimo ang single-minded devotion sa Ginoo. Kay abi man gud nato, even evangelism, ga mission man ko pastor, maayo man ko sa Bible morning dibo, present man ko permanente sa morning dibo pastor. So, dili na siya assurance nga ga morning dibo ka. Kung mawala ang first love nimo sa Ginoo, wala, malid astray na jud ka. Magtingala naman ka ana. Kung wala na ang imong first love kay Lord, magtingala ka, mangibabaw ang imong flesh, mangibabaw ang imong temper, mangibabaw ang imong bisyo, mangibabaw ang imong lust sa imong flesh, mangibabaw ang love sa money. Pero kumpleto kag morning dibo. Oh. So magtingala ka na, uy, 'di ba? Niya na siya diya, niya na man diya sa Bible nga 'di ba? I do not know you. Niya na Ginoo. I do not know you. Pero nag-preach man po ka. Did I preach your name? O nag-mission man ko, pastor. O nag-mission man ko sa Mangani, nag-mission man po ko sa Pag-asa, sa RCY, nag-mission man po ko sa Bunturan, nag-mission ko sa Samal, pastor. I do not know you. Yan ang Ginoo. Nga naman, dili na kailang Ginoo sa imo ha. Nawala na imong first love. Pa-mission na lang mo, pa-morning dibo na lang mo. Pero wala na di ang first love nato sa Ginoo. So i-check jud nato ni always. Kaya abi nato daghan na kay tanay bawaan sa scripture, approve na ta sa Ginoo. No. Ang first love, ang love nato ang ginapangita sa Ginoo. Dili ka nang maayo ta sa scripture. Dili ka nang maayo ta mo mission. Kay katanaw man si Lord sa tuang heart. Dili ka nang atong na-memorize nga scripture. Mao gani gipangayo ni Jesus Christ ang heart ni Paul, do you love me? Ay niya na si Peter, niya na si Jesus Christ kay Peter, do you love me, Peter? Oh. Katong na-backslide si Peter, di ba? I-follow up niya na siya, do you love me, Peter? Wala niya gingnan diya, Peter, naka-memorize ba ka og kanang kwan scripture sa kwan sa Bible? Pwede ka mo hatag og 10 nga memory verse nimo para ma-restore ta ka. No, ang heart lang jud ang ginapangita ni Lord sa tuwa. Kay pwede man gud ga mission mo nya wala inyong heart sa mission. O pwede magsabay-sabay ra mo sa mission. Or pwede pod nga naga-morning dibo mo, napugos lang ang uban. O, pwede nag-morning dibo mo for intellect, dili sa heart. Kabalo ba mo kining inyong nadawat sa morning dibo? No? Magdungag dapat ni nga mahimo mong liwat sa Ginoo, dili mahimong mudako ang ulo. Mahimong liwat sa Ginoo ba og batasan. Mo ni dapat nga mas the more ka mahimong Christ likeness. Dili mo dako ang ulo ug makig-away, ana. No? Verse 4. For if one comes and preaches another Jesus, o manoy bantayan na ninyo. Ano siya kay daghang ilad ron. Like si Eve, giilad siya sa serpent, maura gyapon nga yawa ang muani ron. Yan na si Paul. Sa verse 4, na mo abot sa inyo and preaches another Jesus, na siya sa verse 4. Whom we have not preached. So, kini daw ang bantayan ninyo sa mga mangiilad. Number 1, they preach another Jesus. So, dili si Jesus nga naa sa Bible. Ang ilang gina-preach. No? So, tungod sa inyong pagka-bright niya na si Paul, kining mga bright nga ni, mo preach sila og another Jesus, bantayan ninyo ni. Oh, pero gisulti nila ang pangalan nga Jesus, pero dili mao sa Bible nga Jesus ang ilang gina-preach. Oh. So, unsa man di ay si Jesus dapat nga i-preach? Nga si Jesus is Lord. Oh, siya ang Lord and God. He is God Almighty. Jesus is Lord. Yang gingon sa 1 Corinthians chapter 12 verse 3. Basa na to. I want you to know that no one speaking by the Spirit of God will curse Jesus. And no one can say Jesus is Lord. No one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. So, mao daw ni dapat ang i-preach. Kung moingon siya nga si Jesus dili Ginoo, that is a false prophet. Mao na ni ang gipadala sa yawa.
Hmm. So, kung moingon siya nga ang Ginoo is powerless, dili siya almighty, delikado na nga preacher kay nganuman, which is tinuod jud, ang gingon nga mo preach daw sila og another Jesus. Then unsa pa di ay si Jesus dapat. Si Jesus nigikan jud siya sa lawas. Pasabot nga nagpakatao si Jesus Christ. Dili ni ma-preach sa mga false prophet nga si Jesus Christ came into flesh. Kay kung dili nimo ma-acknowledge si Jesus Christ nagcame siya sa flesh, nga naman jud dili nila ma-acknowledge si Jesus Christ nagcame sa flesh. Basahon nato no in First John chapter 4 verse 2 to 3. Nan siya, this is how we know if they have the Spirit of God. If a person claiming to be a prophet acknowledges that Jesus Christ came in a real body, that person has the Spirit of God. Oh. Kung kana daw nga tao or kana nga prophet, gi-acknowledge daw niya nga si Jesus Christ came in a real body, that person has the Spirit of God. Oh. But, niya na siya diri, if someone claims to be a prophet and does not acknowledge the truth about Jesus, that person is not from God. Such person has the spirit of Antichrist, niya na siya, which you heard is coming into the world and indeed is already here, niya na siya sa 1 John chapter 4 verse 2 to 3. So kung tanawon ninyo nga si Jesucristo nigikan nagpakatao jud si Jesucristo. And iyang gingon sa Hebrews 4 verse 15 yan siya. He came in the flesh, he was tempted same as we are, and he did not sin. Ngano man nga tanawon nimo si Jesus Christ nagpakatao, gitintal siya pero wala siya nagpakasasala. Nga nung wala man siya nagpakasala because na ang power sa Holy Spirit sa iya. So, kung si Jesus Christ na-overcome niya ang sin, kaya naman ang power sa iya, same po dapat sa tuwa ma-overcome nato. Ang false prophet, dili niya acknowledge na nga si Jesus Christ na tempt. Si Jesus Christ, dili niya acknowledge nga na-overcome niya ang sin because na ang power sa Holy Spirit. Ang ingnon sa imo sa false prophet, na dili nimo kaya i-overcome ang sin. Oh. So, dili niya imuon nga example si Jesus Christ nga forerunner nga pwede di ay ta maka-overcome pod sa sin like Jesus Christ. Mo na dili nila ma-acknowledge si Jesus Christ nga gikan siya sa flesh pod. Oh. Oh, kana ang gina-emphasize karon sa kuan sa mga false prophet no nga dili niyo kaya i-overcome ang sin. And yan, dili niya istoryahon si Jesus Christ as our model o as our forerunner. Oh, mo na ang mga false prophet. Mo na gingon ni Paul dire, they will preach another Jesus Christ. Nga na siya diha. And ako lang gi-emphasize karon nga kung outside ani nga dili nila i-acknowledge si Jesus Christ as God, as our Lord, daghan namang marelihiyon karon o dili i-acknowledge si Jesus Christ as Lord, false prophet na. Kadua, dili na i-acknowledge si Jesus Christ nga nag-came siya into flesh. Ngano man, para dili nimo ma-acknowledge nga model nato si Jesus Christ nga nahimong tao like us, na tintal pud siya pero no overcome niya ang sin because na ang Holy Spirit. Kana bantayanan na ninyo kung kana nga preacher maayo mo storya pero dili niya himuong model si Jesus Christ as a God, and ikaduha as a God nga niabot siya sa flesh nga nagpakatao pod nga mahimong model for us para kita pod mag-look forward ta kang Jesus Christ nga kaya gani ni Jesus Christ na tawo man gani siya parehas nato, parehas ra mang temptation nato, then same pod karon nga maka-overcome po ta ani. So, i-overcome, then he is telling us nga ma-overcome po nato. Mao na nga importante jud kayo nga ma-confess jud nato nga si Jesus Christ po nigikan siya sa flesh. Philippians 2 verse 8, nga na siya, he emptied himself and denied being equality
with God the Father. So mao ni si Jesus Christ, gi-empty niya ang iyang sarili, gi-deny niya ang equality with the Father. So in verse 4, 'di ba, na siya, mao ni ang mga false prophet, they will preach another Jesus Christ. Then verse 4 na siya, or you receive a different spirit which you have not received. Kini karon mao ni ang mga uso karon. Daghan kayo karon ba kanang you receive a different spirit. Kabalo ba mo ang Holy Spirit will lead you to have a holy life. Period. Oh. Kana lang jud. Kay karon daghan kaayo karog mga manifestation, mas ganahan sila kirig-kirig. Oh. Ang uban pod karon ganahan sila kanang naibation, tingling sensation, kanang pa-hype-hype, kanang basta daghan na kayo karon. Mo na nag-warning daan si Paul, basig different spirit niya, man siya, or you receive a different spirit niya na siya. So kung basahon nimo ning scripture nga ang Holy Spirit jud will make us holy. Tama? Yes naman ang there's such thing as ma-filled ta sa Holy Spirit, ma-empower ta sa Holy Spirit so that we can be effective as a witness. Tama? You will receive power when the Holy Spirit come. Yes, you can receive power for us to become a good witness. Tama? You will be filled with the Holy Spirit para mas maging effective sa tatong family, sa ministry. Tama? Oh. Tapos naay baptism po sa Holy Spirit. Naay baptism sa Holy Spirit. Oh. Pero we need to remember nga naay spirit nga mag-deceive pod sa ato Unsa man ning ihatag ani niya? He will receive us experience. He will give us experience. Kaning yawa nga mo deceive sa ato He will give us experience. Unsa ni nga experience? Kanang tingling sensation, kanang pwede pod mag liok-liok imong dila, magtangspod ka. Pwede na himuon sa yawa kay nakakita man pud kupod nga na demon possess nga nagtangspod. Pero makabalo ko unsa jud ni nga tangs? Sa yawa ba ni o dili? Oh. Daghan pug mga espiritu nga mohatag sa imo gift of healing. Kay naman ang mga albularyo makahatag man pud na og healing. So dili ka dapat ma-deceive kung kana nga tao naga-perform siya og healing. Pagbantay jud ka. Oh. Mo nagingon sa Bible, you will know them by their fruit. Kung dili ka mo to, hala nagtangs lagi na siya nagtukag, ang tangs gikan na tanan sa Holy Spirit dili oy, ang yawa makatangs man pud. Pwede gani niya tuyok-tuyokon imong mata, tuyok-tuyokon imong dila. Kung abi nimo mauna na ang Holy Spirit, you will be deceived. Nan siya, you receive another spirit niya na si Paul. Pagbantay mo, you receive another Jesus. You receive another spirit. Oh. So, ang tinuod jud nga Holy Spirit imong madawat is ang spirit nga mo fight sa imong flesh. Kanang mo tabang sa imuha ba nga dili ka na kay overcome sa imong flesh. Mo nang tinuod nga spirit. Dili jud na assurance nga nagkurog-kurog ka diha. Mo gani na nga karon sa ato ang baptism sa Holy Spirit. Wala ta particular na kanang nagkurog-kurog diha, nangisay-ngisay diha sa salog. Ang Holy Spirit nga manifestation nga makita jud nga tinuod na nga Holy Spirit nang manifest sa imuha is kanang spirit nga mag-lead sa imuha to live a holy life, mag-lead sa imuha nga ma-overcome nimo imong flesh or mabag-o ang imuhang batasan tinuod na nga Holy Spirit. Pero kung ang imuhang tan-aw lang, hala grabe to siya ba kay nagtuyok-tuyok iyang mata, tapos naglamba-lamba dito, grabe nag-init akong lawas. Init-init pud ba ang impyerno no? Kay basig init pud to nga yawa nga nisulod sa imo
Nya nagtuka ka, grabe ka init, pastor. Init. Yawa ato nga na dayon ka ba? Yawa ato init kayo. Yawa jud ni sulod sa imo ah. Hmm. Nya nagtuo kag init na kayo. Ang baba pa lang nimo tuwa na di na tumao. Mo na bantayan jud na nimo karon kung tinuod ba jud nga Holy Spirit ang naa sa imuha. Oh. Kaya ang uban karon no, i-justify mao gani nag-ingon ni Paul pagbantay mo aning mga clever kanang maayo kayo mo reason out i-correct na nimo sa scripture sultian nimo sa scripture na di rason mauni nga kung matuli ka sa imong flesh mo ana pa yun na silang uban oh kay mao na ang manifestation nga mo kirig jud ka kuya wara ba iyang batasan kamusta maura na imong kamustahon dili na kanang kirig-kirig dia kay kung mausap ang batasan at tinuod yun ang Holy Spirit ang naa. Oh. Tama mo diya. Kay maski maayo pa ka musturya Holy Spirit, tanawa lang batasan. Kumusta ang relasyon ninyo mag-asawa? Kumusta ang imong batasan sa imong balay? O sa imong wife, sa imong husband? O, how you deal with people? Kana pa lang daan. Bantayanan na. Then, yan na siya diya. Sa itong una, different Jesus Christ ang ilang i-proclaim. Ikaduha, different Holy Spirit. Ikatulo, different gospel. Oh. Unsa man ni? Nga different gospel. A gospel different from the gospel of the grace of God. Oh. Acts 20 verse 24 na siya. But I do not consider my life of any account as a dear to myself, so that I may finish my course and the ministry which I received from the Lord Jesus Christ to testify solemnly of the gospel of the grace of God. Yan na siya diya. So, sa may pasabot aning gospel of the grace of God or grace of God. Sa maning grace of God? Grace forgives our sins. Mo ni ato ang gina-preach nga ang grasya sa Ginoo makatago ka pa sa iluan sa atong mga sala. Oh. Pinaagi sa death ni Jesus Christ sa cross. Mo ning good news, tama? Gospel sa grace ni God. Nga ang grasya sa Ginoo mutuo ka niya, mapasaylo ka, makikagkapasayloan sa imong sala, pinagi kang Kristo, mapasaylo ka. Tama? Di ba? Niyan na siya sa Ephesians 1:7. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the richness of His grace. Oh. Ang grasya sa Ginoo, makahatag og kapasayloan sa tuang sala. Tama? Then, ang grasya sa Ginoo, na siya, ang sin shall not be master over you. Romans 6:14, for sin shall not be master over you, but you are not under the law, but under the grace. So, ang grasya sa Ginoo, dili na mahimong master ang sin sa tua. Ma-overcome na dapat nato ang sin. Tama? Ang grace, nakatag og kapasayloan sa atong mga sala. Then, ang grasya is sufficient to help us nga ma-overcome nato tanan natong sin, weakness, insult, distress, and difficulties. Mamayang gingon sa 2 Corinthians 12 verse 9, and he said to me, my grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness. So, kung maluya ka, na ang grace ni Lord mo help sa imo. Kung i-persecute ka, na ang grace ni Lord mo help sa imo. So, mo ni ang grace. So, karon unsa maning grace nga gina-share sa mga false prophet. Kay mo man giingon ni Paul kaganiya sa verse 4. No nga they will lead you astray, i-preach nila ang different Jesus Christ. They receive another spirit and they preach another gospel of grace. So unsa man dapat ning gospel? Unsa ning gina-share sa mga false prophet? Gigamit nila ang grasya para magpadayon og pakasala
okay lang magpakasala, pasayloon bitaw ka sa Ginoo. Wala nila gina-emphasize nga ang sin will not be master over you. Nagingon niya diya sa Romans 6:14. So pagbantay mo ani, kay ang Jude, di ba, gingon niya diya sa Jude 1 verse 3 to 4, kay 1 raman Jude ang Jude, di ba, niya na siya diya sa verse 4 nga, they turn the grace into license to sin. May warning sa tuwa sa mga false prophet. Kung maingon gani nga okay lang magpakasala, naman ang grasya sa Ginoo, pagbantay ka ana. And so kung moingon pud ka ani nga, dili, wala ko ani. Wala bang ko ana, pastor, kay tinuod man nga Holy Spirit among gina-preach. Ang among na-receive tinuod man nga Holy Spirit. Dili ko ingon ana, pastor, kay tinuod man nga gospel ang ako ang gina-share nga si Kristo makahatag og kapasayloan, ang iyang balang espiritu makatabang sa atoa, ang grasya niya tabangan ta niya nga dili ta magpadayon og pagkasala. Dili na ako, pastor, pagbantay ka kung naapo kay batasan ngingon ana. Kay this very clear sa Bible sa 1 Corinthians 10 verse 12 niya na siya, if you think, pagbantay mo ani kini nga batasan kanang dili na ako, wala ko ana, pagbantay pud ka ani. Unsay warning ni Paul? 1 Corinthians 10 verse 12, if you think you are standing strong, be careful not to fall. Klaro kayo? 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Kung tan-aw nimo nga wala ka ani, okay ra ko, wala ko nagahimo ana, wala ka, pagbantay daw ka ana. Pagbantay mo. Ngano man, be careful not to fall. Kaya basig mo abot ang panahon, mapauwawan ra ka. Unsa ang key? Humble down permanente. Lord, thank you kaayo kay giwarningan mi nimo nga naa di ay deception ng yawa, nga pwede di ay miilaron, nga abi namo tama na ning among ginahimo, mali di ay. So sorry Lord, and thank you kaayo Lord kay nag-remind ka karong adlaw. Ana dapat ang imong heart. Dili ka nang moingon mo sa kuha nga, wala man ako na ginahimo, pastor. Dili man ako na ginahimo. Dili, napat na. Careful. Niya na siya diri si Paul. 1 Corinthians 10:12. If you think, sa imong una-una, you are standing strong, be careful not to fall. Kaya may mga prideful kaayo nga, dili nila i-acknowledge ba nga warningan na nimo. Wala man ko gahimo ana, pastor. Wala lagi. Pero kanang imong batasan mo ingon ka nga wala ka, delikado daw na siya. Ang pinaka-the best daw nga batasan is thank you. Kay mo akong gi-remind ana, and naadi ay na mo itabo ngayon ana. Okay, na uban nga kusog kayo mo magkuha na. Wala bagbantay mo ani. Kusog kayo manaway sa inyong mga brethren. Dili man ko ingon ana, grabe ako, naundang naman ko aning mga aning bisyo. Siya lagi, dugay lagi wa ka respond, pagbantay ka ana nga batasan, ngano man, magtingala ka, mapaulawan ra ka ana. Dili lagi bisyo, pero magtingala ka, ikaw nang luod na ka, di na ka makitaan. Dili na ka makitaan, mangluod na dayon ka. Careful not to fall. Niya na siya diha. Kaya nga naman, ginadil ni Lord ang imuhang batasan. Maunay batasan nga naa kang Pedro. Kuha ninyo? Di ba si Pedro, niya na siya, nung ka, i-deny na kanila ako, dili. Unsa gihimo ni Jesus Christ siya, gitestingan. Tanawa, unsa magingon? Unsa? Servant ang ni test saya ha? Asa ka na? Nung ka, na siya, dili ta ka i-deny. Mo nabantayan ninyo nga batasan kanang kantsaw-kantsawan ninyo inyong mga mga brethren, masipyat inyong brethren, kay dili ikaw ningon ana. Pagbantay mo ana. Ngano man kay ikaw mapauwawan sunod. So naaba mo diha. Napamanday ta sa verse 5, no? Kuya, what di? Paso di. Sige, padayon ta. Habi na kung mumanatag duwa ka adlaw na lang. Sige, ta. Verse 5. For I consider myself not in,
Guwapo man gud ni siya i-emphasize good kay kining verse 4 man gud daghan kayo na ilad karon ba. Abi nila tinuod nga Holy Spirit ang ilahang nadawat. O ang uban pod no dito jud ko na struck man gud ani kay real man gud ni karon sa atuwa. Unsa ginatira sa yawa mga clever kana mga bright na sobrang ka bright ba. Naana gani ang simplicity sa gospel, simplicity sa word ni God, simplicity sa atong devotion sa Ginoo. Kanang lisod-lisoron pa, kanang gusto paglalum-laluman ba. Dili gani ka kasabot og basa, palaluman pa nimo ang mga naminaw sa imo nagnganga na. Da, unsa kay pasabot anyo? Nga nagtuo ka tan-aw ni sa imo sa tao, bright ang mga tan-aw sa imo sa tao, nahimo na kang tanga. Nya na ba nga bright ta niya ay ani ko bright ko ana. Pero di ay mao jud daw na ang ginatak sa yawa kanang clever. Kay si Paul dili siya clever, humble. Unsa man ang iyang tirada ni Paul, siya na to dire. Na siya. For I consider myself not in the least inferior to the most eminent apostles. Kaniyang kita, for those who come and claim na mga bright na mga apostol, no na siya diya, no? But even if I am unskilled in speech si Paul. Di ba akong ingon sa inyo ha, dili siya eloquent mayo. Mayo na siya mustorya sa sulat. Di ba sa previous chapter? Mayo na siya mustorya sa sulat. Pero 4'11 lang baya ang kuan ni Paul, ang height ni Paul 4'11 tapos dili pa siya pleasing kanang personality niya, dili siya attractive ana, dili po siya eloquent. Mao ni ginaangkon ni Paul, I am not unskilled in speech. Yet I am not so in knowledge. Niya na si Paul. In fact, in every way, we have made this evident to you in all things. Yes, niya na siya. Wala kay ko mapahambog sa inyo ang maayo ko mustorya. Maayo ko sa Bible. Wala yung ko. Wala gani po na akong ipahambog sa inyo ha. Tanan na kong, no? Dili man ko maayo mo storya. Di ko eloquent kong storya. Dili ko intelligent. Ano si Paul? No? Dili ko polish nga speaker. Kanang hasa kay nga speaker ba? Pero, unsa na kay Paul? I have the revelation of God. Mao yun na yung pinaka-importante. Naka-revelation sa Ginoo. Dili ka na maayo kay kamustorya. So, si Paul, no? Wala siya na bother sa mga eloquent sa speech aning mga nagaadto diya sa Corinth kanang nagawali-wali diya sa church sa Corinth. Akong bother sa inyo ana siya. Kung ano man, I have a revelation. I can speak from God. Mao jud na ang ginapang panggunitan lang ni Paul. Bahala na mo diya kung asa mo nang graduate, divinity ba, unsa ba mo basta mo na akong confidence. I can speak from God. Mao dapat niya atong confidence. I can speak from God. Oh. Verse 7. Or did I commit a sin, humbling myself so that might be exalted because I preach the gospel of God to you without charge? Oh. Kung tanawan nimo akong giambol down akong sarili para lang i-lift up ta mo. Mao yun ang heart ni Paul. Bahala na unsa inyong tanaw sa kuha, basta nga kuha, maski mubo inyong tanaw sa kuha, basta kuha, ma-lift up ta mo tanan mga bago niyang kinabuhi. Nga na ang heart ni Paul. Pero mao na ni akong ikamang hambog sa inyo Ana si Paul, wala ko naningil sa inyo para ibuhi sa akong sarili. O maniyang gingon diya. I preach the gospel of God to you without a charge. Mao ra jud ni kapanghambog pud ni Paul no. Kaya nga naman, napoy kaugalingon nga negosyo si Paul, na siya ay tent making, pwede nag-win souls siya and make disciples siya sa buntag, sa gabi, gahimo po siya tent, para dili siya maningil o ikabuhi sa iyang sarili. Pero, napoy ka-support sa iya, taga Macedonia. Ganasuportahan po siya sa iyang need. Diyan na siya, I rob other churches by taking wages from them para asa man to serve you. Yes, nagadawat kog offering sa laing churches pod para itabang gyapon to serve. Yan isa dili akong personal. So gina-emphasize karon ni Paul, gina-expose niya kay daghan man kay mga preachers, pastors nga they rob from tithes to support themselves, their house, their car, nga gwapo, nga na dili para sa church.
Mo na gina-expose din ni Paul. Oh. So he received or he took money from the churches. Asa, niya na siya diri. And when I was present with you and was in need, I was not a burden to you, to anyone. For when the brethren came from Macedonia, they fully supplied my need of ang mga people sa Macedonia ang nag-support po sa needs po ni Paul. Pero niya na siya dire, I was not a burden to anyone. Mao daw dapat ni ang mabutang sa servant ni Christ as a disciple. Ibutang daw ni mo ni Simon kasing-kasing na I was not a burden to anyone. Dili ko pabugat sa maskikinsa. I was not a burden to anyone. Mao gani na mangadto ta sa mission, dili na ta magpabugat sa ilaha didto, kita dapat ang mahimong blessing. Alangan nga sila pa'y mamublima sa tuwa dito, kita dapat mo mahimong blessing. Mo na mag-challenge na din para i-support ana nga mission. And mo na ang i-bless na to sa ilaha. Dili kita ang pabugat dito nga kita pa'y pa-importante. O bago ratag mission sa mga ni. And praise God, no? Naani sa church, mura mong taga Macedonia ba nga? Challenge, sige, hatag diretso, iya-iya og kwan, iya-iya og bless. Dili nga paimportante pa ta, mangita pa kag aircon nga igdaanan, mangita pa ka og lami nga tulganan, lami ang musundo sa imong sakyanan, dili ay. Mali jud ning ginapakita sa uban ba nga mga kwan, nga mga missionary or mga kanang mga basta mga missionaries. While si Paul na siya, I am not a burden to you. Yes, madawat man tag honor, pero dili ta dapat pa importante. Mao na nga kamo kung mga tumog life crop, dili na mo pa importante, mangita po mo pansit dia, pamili pagbitbit dia o pandisal o pansit. Dili nga ikaw pa'y pakaunon nila. Sa inyo sudan. Kunya karon di na ka-welcome nga man. Wa na sudan i-prepare sa imo next week. Kay magsige magagpangitag sudan. Oh. Mao na ikaw dapat ang mahimong blessing. Ibutang ni simong kasing-kasing nga I am not a burden to you. Dili mo pabugat sa uban. Nana siya dire. For when the brethren came from Macedonia, fully supplied my need, and in everything I kept myself from being a burden to you, and I will continue to do so. Hantod mamatay ko ani, dili ko pabugat sa inyo. Mao po dapat na ang mapabutang sa tong kasing-kasing nga i-goal na to nga dili ta magpabugat sa uban, kita dapat ang mo-bless sa uban. Amen? Kay kung ang heart nimo mag-bless sa uban, masamot pa ka i-bless ni Lord. Oh. Kaysa ikaw ang mudawat dito. Yes, mudawat man tag mga blessing. O sa ana, pag-bless nato dito sa mga nin ay mga saging, karlang, kapayas, tangkong, sa patong mga gipang padala sa atua, happy kay ta kay nang hatag pero wa na to sila gipugos. Sila mismo ang ni-bless sa atua, dawaton na to. Pero kung mangita patag mayong tulganan, mangita patag mayong sudan, ang uban mangitag manok, basig na sila tinulang manok, pastor. Ngitag kanding na unsa ka. Ikaw dapat ang magbit-bit dito. Verse 10. As the truth of Christ is in me, this boasting of mine will not be stopped in the regions of Achaia. Why? Yan na siya in verse 11. Because I do not love you? God knows I do. Yan na siya diya. Verse 12, but what I am doing will continue to do. Actually, tungod kay nagtinikal naman lang mo, ang si Paul, no? Yan na siya, magtinikal na lang pud ko, pero dili sama sa kwan, sa uban nga tinikal, dili ning tinikal nako karon yan si Paul. Kining boasting nako, dili ni gikan sa Ginoo ha. Tinikal na lang nako ni sama sa pagtikal ninyo nga mga servant ni Christ na nang nag-claim nga servant ni Christ. Murag nga ang point ni Paul. Basahan na to. What I am doing, I will continue to do
so that I may cut off. Nana siya diha. Nana siya diha. As the truth of Christ is in me, this boasting of mine will not be stopped in the regions of Achaia. Why? Because I do not love you. God knows I do. Yan na siya. Love mo. Ano siya? But what I am doing will continue to do so that I may cut off opportunity from those who desire an opportunity to be regarded just as we are in the matter about which we are boasting. No? Ako aning ginahimo kining boasting na ni niya na siya para putulon nako ang tikal aning ang mga they claim to be servant. Oh. Nga nagahambog sa ilahang mga intellect. Ana si Kwan. Para makita na, para maputol ba kana nga ilahang Kwan, maulawan sila kanang ilang ginapanghambog nga intellect. Then inana siya day, I wanna cut off so that I may cut off na siya opportunity from those who desire an opportunity to be regarded as we are in the matter about which they are boasting. Yan na siya. For such men are false apostle, deceitful workers, disgusting themselves as an apostles of Christ. No wonder, for even Satan disguises himself as an angel of the light. Oh. So, no wonder daw, kini nga mga servant, no? Kini mga false prophet nga ni, will disguise themselves as servants of righteousness. So, tinuod jud kang gingon ni Paul nga dili mo abot kini nga mga false prophet nga naisungay. They will come and disguise themselves as an angel of the light. Oh, sa ato pa, they will come like an angel, pero the direction he will lead you and you will discover that this is the voice of Satan or the voice of dili magud nimo mahibaw-an karon kung tinuod jud na siya nga angel of light or tinuod jud na siya nga Holy Spirit. No? Kung ang yawa nga niabot sa atoa, i-lead, mahibaw-an daw na ninyo through the direction. Anak ko yawa ni no. Kay like for example, no, naamay mga churches din sa Davao, no. Nay mo connect nga mga pastor. At first mayo pa, mustorya man kang Jesus Christ, scriptural man pod. Pero ang bantayan di ay nimo ang direksyon. Mao ni gina-point out ni Paul. Ang direksyon ani ba magtingala ka mo simang naman? Allah. Tapos maana ka di naman di mao ang padulungan ani. Pero ang una maayo pa. Mutuo mang Jesus Christ. Mo na nga magbantay jud ay ta sa deceitfulness sa enemy. Like a serpent di ay nga magtingala ka okay pa sa sugod. Pero magtingala ka ani lahi na lagi ni kay pati water baptism lahi naman ang ilang pagpasabot. Oh. Tingala ka kirig-kirig naman no nya paminawan nimo ang tingog dili naman mao. And ang bantayan nimo ani si Satan maka-quote po siya verse, tama? Pero ang problema out of context. And bantayan nimo si Satan will impose their personality. Ngayon sa by trying to control you. Mo nang problema ni Satan. May expose nimo siya kung ang leader is dili nakahatagan maminaw sa Ginoo. Kung ana nga leader is i-control na kaniya, then is i-impose niya iyang mong soul, ang iyang will. Nga mura na siya og prophet ba nga tung unang panahon nga siya nay mo dictate sa imuhang future, sa imong life nga wala nakahatagan og tsansa nga maminaw sa Ginoo, mao na diay na ang mali nga direksyon sa mga false prophet. They will control you. Tapos ang may tabo ana, they will impose to you what they want. Mo din bantayan nimo.
Then at the same time, no, he will control you through unsa soul power. Then mao na ni may baw-an nimo nga dili na ni from the power of the Holy Spirit. Ngano man, ang power sa Holy Spirit will lead us to humility, purity, gentleness, freedom from the love of money. Mao na. Pero pag wali, kontrolon ka, ngayog tayo sinopering para sa iyang sarili, encourage ka nga malab ni mo imong money, maglab kag money para ihalad sa iya ha. Delikado na na. Mo na nga nag-ana si Paul, bantayan nimo kining direksyon kung asa ka dadon. Oh. So do not be deceived. Jesus come not to do miracles. Okay, so daw. Do not be deceived. Oh, take note ninyo niya. Jesus came not to do miracles, but to do the will of God. He saved us not to give thrills and to do miracles for us. He saved us to make us holy. Oh. And partakers of divine nature. Mo'y reason ni Jesus Christ nga nung gisave ka niya para mahimot ang liwat niya, dili ka na magkurog-kurog. So clear kaayo nga si Jesus Christ niya ni siya diri para dili magmilagro kung dili luwason ta. Oh. Tama? Wala po siya ni ani diri, no? Para mag-create lang og miracle, but he saved us to make us holy and mahimot ang partaker liwat tagbatasan sa Ginoo. Maura na siya. Kung na-focus ka karon sa mga kurog-kurog diha, liso-liso sa mata, kisi-kisi, unsaon man ani mo be? Oh. Grabe ang na-experience nimo nga thrilling nga sensations. Hala, grabe, pag-baptize na ako, bala, nagkirig-kirig ko. Unya karon kay wala man nag-lead sa imuhang holy life. Ang imuhang baptism karon kay wala man ka naliwat og batasan sa Ginoo. Tinuod na dili. Dili. Ngano man, kung tinuod jud nga nabaptize ka sa Holy Spirit is mag-lead sa imo to have a holy life. Dili katong imuhang thrilling nga experience ang matanom sa matag usa kun dili ang kabag-uhan sa imuhang kinabuhi. Amen. Verse 15. Therefore, it's not surprising if his servants also disguise themselves as servants of righteousness, whose end will be according to their deeds. Una nga niya na siya ato ni cut off ako ang expose kining mga attitude nila sa money. Kay kini manggod mga false prophet nga gaadto sa Corinth, ang ilang interest lang is mga yung kwarta. Mo na gani na nga tanawon nimo, mo na i-cut off nato na siya diha sa verse 14. Asa ganito? Diya, sa verse 12. Oh, sa verse 12 ay may cut off. Putlon nato ning ilahang kuan. Ang ilahang style yan na siya diya. Kaya kung tanawon nimo, gi-example na ni daan ni Paul sa chapter 8 ug 9 sa pag-collect og money sa saints para asa man na, para sa itabang sa uman. Oh, sa verse 11, gi-expose pud ni Paul diya sa chapter 11, gi-expose pud niya nga ingon sa pag-handle sa money. Oh. Nagpadala si Paul, dili niya gigunitan ng kwarta na isang body naggunit. Oh. Verse 16, again I say, let no one think me foolish, but if you do, receive me even as foolish, so that I may also boast a little. Kung nag-isip mo nga foolish ko na siya,
Dawato na lang ko ninyo nga foolish, niya na si Paul. O receive me as foolish, niya na si Paul. Dawato na lang ko ninyo nga foolish. And tuuhan po ninyo akong pagka-foolish, niya na si Paul. Oh, oh, if na, ako bisaya dere. If naamoy masulti na foolish ko, please do me a favor. Dawaton ko ninyo as a fool and maminaw pod mo as a fool. Ay, maminaw pod mo sa fool. So wala yun siya nag-boast sa iyang sarili nga ang ako ang gihambog, mao ni akong gi-raise up nga patay, katong nahulog, katong nay nagwali, ana siya, mao na tong na demon possess akong gikuan, akong gitrapuhan og katong nagrapog panyo, naayo, no, wala pod niya gibos ang mga churches niya gi-establish, wala pod niya gibos ang mga miracles niya nga gihimo, wala po niya gibos nga nakasaka siya third heaven, wala niya gibos ang mga revelations nga niyang nadawat dito, wala siya nagbos ato. Unsa man niyang gibos? Verse 17, what I am saying, I am not saying as the Lord would, but as in foolishness, in this confidence of boasting. So dili ni gikan sa ako sa Ginoo ha, giklaro niya ni. Dili ni gikan sa Ginoo nga ako ang boasting ha. Ana siya. What I am saying, ana siya dere. I am not saying as the Lord would, but as is in foolishness, in this confidence I have boasting, yan na siya. I'm speaking like a fool, yan na si Paul. Just boasting, since you want to hear somebody who boasts, ganahan magod ang mga taga-Corinth, nga na mga tikal ba? Na mga gastorya nga gaboast sa ilang mga achievements, sa mga gathering, mao ni ang mga kwan. Since many boast according to flesh, I will boast also. Yan na si Paul. For you being so wise, tolerate the foolish gladly, na siya. No, kung tanaw na you find pleasure in tolerating a fool. Lingaw kay mo maminaw sa mga fool. Na si Juan, si Paul sa mga taga-Corinth. So, ang problem sa inyo ang mga Corinthian is, na siya, you tolerate it if anyone enslave you. Ganahan kay mo nga kontrolon mo. Mao na si Paul. And anyone divorce you, kanang ginahuthutan mo, ganahan pud mo. And anyone mag-take advantage sa inyo and anyone nga gapanghambog sa iyang sarili, ganahan mong minaw, ana si Paul. Anyone hits you in the face, you tolerate, no? Then, ana siya, I admit to my shame, I must say that we have been weak by comparison. Layo ra jud ko ikuani nila. Kining mga mo control sa inyo kining mag-take advantage sa inyo admit jud nako. Dili jud ko parehas ani kanang dili nako sila matupungan. Murag nga ang kuan ni Paul ba. That compared to these people, I am weak. I am not dominated over you. I come, no? Niabot ko sa inyo to do the will of God. And i-allow ta mo to go directly to God. Wala ta mo gipang control ni ana si Paul. Mao ni akong gusto may tabo baka nang ganahan pud kay ko ani nga. Katagan ni mog tsansa ba ang mga tao nga maminaw sa Ginoo ba. Unsa akong i-share pastor? Ay pangutana sa Ginoo. Unsa iyang ipa-share sa imo Unsa man akong himuon ani pastor? Ay pagampo, pangutana. Kay gastorya man ang Ginoo sa imo Ang lisod, no? Ikaw na mo control tanan. Wala na kay chance maminaw sa Ginoo, mo na delikado. Mo ning gina-emphasize ni Paul diri nga naay mga false prophet gadto diri sa Corinth. Mao ni ang ilang style. But in whatever respect anyone else is bold, I speak in foolishness, I'm just bold as bold myself. So let them boast as they please. Yan na si Paul. Then verse 22. Are they Hebrews? Yan na siya diya. Yes, so I am. Am I? Are they Israelites? So am I. Are they descendants of Abraham? So am I.
Verse 23, are they servants of Christ? I speak as if insane, I more so. In far more labors, in far more imprisonment. No, are the servants of Christ? I am more servant of Christ than them. So remember, I'm speaking as a fool. Yan na siya diya. Okay, mo man yung mga foolishness mag-speak. No, mas greater ko sa ilaha. Many people come to my meeting than them. Nga naman po ang iyang gina-emphasize ni Paul. More people ang mahil through me than them. Mo na yung mga foolish nga mustorya. And timanan ninyo ni mag-enta ni kapit naman basahon na lang nato. Ang mark of a true disciple in far more labors, in far more imprisonment, beaten times without number, often danger of death. 5 times I received from the Jews 39 lashes. 3 times I was beaten with rods. I was once stoned. 3 times I was shipwrecked. 24 hours siya sa dagat. I have been in frequent journeys, in danger from rivers, danger from robbers, dangers from my countrymen, dangers from unbelievers, dangers in the city, dangers in the wilderness, dangers on the sea, dangers among false brethren. I have been in labor and hardship, ning kamot pud si Paul, nga manrabaho para mabuhi pud siya in tawon, and masuportahan ang iyang ministry. Through many sleepless night, daghan po siya mga sleepless night, and hunger and in thirst. So congratulations sa mga walay gikaon, usahay. So no kanang wala na pangkaon. So mark day na siya ka true nga disciple ka. Kanang nakaagi pud ka nga wa na kay kaonon. Kanang wa kay tulog tungod anang imong mga disciple. Oh. Often without food, nga na siya diya. In cold and exposure, o say, wa na siya isanina. Apart from such eternal external things, there is daily pressure on me of concern for all the churches. Grabe, daily. Grabe no, bantog raw ay tulog si Paul. Kanang di siya katulog, kaya napay concern di ay daily ang mga churches. Aside sa wa na siya kaon, grabe yun di ay ni. Kung makalahotay ka ani, you're na kay mark of a true disciple. Who is weak without being weak? Who is led into sin without my intense concern? If I have to boast, I will boast of what pertains to my weakness. Mao ni akong ipangambog dili sa daghan na kunahil, dili ko daghan ka ng duol sa kuha every time wali ko. Mao ni akong ipangambog. Kining mga akong kaluyahon. Kining ako ang ipang-agian, mao ni akong ipangambog. O na nga, if I want glory, I glory on my weakness. Dili sa mga achievement. 31. The God of the Father of the Lord Jesus, who is blessed forever, knows that I am lying. 32. In Damascus, mao ni ang pinaka most humiliating part ni ni Paul nga giagian niya. Katong nisaka siya bintana og nisakay siya og basket para inaog and maka-escape siya sa Damascus. Imagine ani mo. Isa nakatisting ani. Kanang ginaog ka diya sa bintana sa Apo View. Tapos basket ang basket ang imo ang gikargahan panaog para malutsan lang nimo tong mga gusto mo patay na sa imo. Wala pa no. So layo pa yun data kay Paul ani. Sa naman ng inyong mapanghambog atong mapanghambog wa ko'y kaon pastor ba. Ko'y bugas. Mo na nga
Ang amo ra mapanghambog nakagi jud mig wa po'y kape maski wa na nagpasting na lang gani ano pa kay kape. Wa kay gasolina, wa kay pamasahe, wa jud ngana no. Ora yun na imong panghambog imong weakness ba. Di yun mo panghambog nga daghan kay minatapok. Daghan kay mining ani wa jud kang panghambog ana mas ipahambog nimo sama kay Paul kanang weakness nimo. Grabe kayo akong asawa pastor. Bago lang minister, bago lang istorya pastor, tukar na sad. Kanay mong ipanghambog. Grabe na akong antos yun sa iya ha. Grasya ra yun sa Ginoo. Mo na mo ipanghambog. Dili nga ka ng mga daghan kay kag accomplishment. Si Paul wa yun siya nang hambog ana. Nakabuhig patay. Makaingon jud kag ako nibuhi kog patay. Adili nga na si Paul. Si Paul iyang ka. Grabe way tulog. Grabe. Nabay mga badlungon nga simbangan. Mao jud ni ang ako ang na-overcome nga gigrasyan ko sa Ginoo. Di ko mamakakani ni ana siya diha. Mao dapat ni ang mga maboss nato nga mga disciple sa Ginoo. I-boss nato ang ato ang mga weakness. Nga grabe ang tabang ni Lord sa tuwa. Wa yun tani gipasantan. Amen. Let us pray. Heavenly Father, salamat kaayo sa imong pulong today. Help us na ma-apply na mo ni. In Jesus name. Amen. Amen. Sige. Kasi mo share.